Hello mga besh, good morning po sa lahat. Ayan. Ngayon po magluluto po ako ng tinolang manok. Tapos naisipan kong lalagyan ko ng mais. Try natin lagyan ng mais yung ating tinolang manok mga besh. Ayan. Ito yung malunggay, may duyaw tayo dito. Pampalasa, pampaamoy ng ating mga lutuin. Tapos hihiwain ko itong mais mga besh. Ito yung manok natin, kaunti lang yung natira dahil naluto na yung iba. Ayan. Ayan mga beshi. Ay, nakalimutan ko yung luya. Maglalagay ako ng luya mga besh. Yan. Lalagay na po natin itong manok doon sa kaldero mga besh. At lalagyan natin ng asin. Mga besh, hihiwa muna ako ng luya. Sibuyas. Ginamitan ko na ng bato. Ito mga besh, ginagamit po namin ito sa pagdidikdik ng luya, yung mga recipe or mga sangkap na ilalagay namin tulad ng paminta, yung liso ng paminta at saka itong luya. Ito, meron kami nito. Mga besh, lagay na muna natin itong ating luya at saka sibuyas dahil nalagyan ko na ng sabaw yung tinola, yung manok doon. Papakuluan muna natin iyon at lagyan natin ito. Besh, habang pinapakuluan natin yung ating manok, ay maghimay-himay muna tayo nito malunggay. Madali lang ito dahil 5 lang. 4 lang pala. Himay-himay muna tayo mga besh. Kinuha ko pa to galing sa tinanim ni Wailingaw. Itong mga malunggay na to. Saka itong duyaw. Tinanim ko pa ito. Kaya lumago na siya. Kuha tayo. Bukas magta-transplant ako ng mga
seedlings ko, yung atsal, mga beshi. Yung iba tinuka ng manok, kaya namatay yung iba. Kaunti na lang yung natira. Mag-transplant tayo bukas. Yan. After ng first kulo, mga besh, lalagyan natin itong mais. Yan. Lalagyan natin itong mais doon para madali lang itong lumambot. Mga beshi. After ng first kulo. Luto tayo ng ng tanghalian. Tulog pa si Wailingaw dahil duty na niya kagabi, kaya tulog din yung maliit namin sa duyan. Ayun, may time akong magluto ng mga hindi prito, sabaw-sabaw. Nakainit dito mga besh. Kaunti lang yung malunggay na kinuha ko dahil kaunti pa yung mga doon, paluan ng malunggay. Ito kasing mais, nung una pa to, nung nag-pork nilaga ako mga besh, may isa pang natira. Kaya naisipan ko na lagyan ko kaya ng mais yung tinulang manok. Try ko lang mga beshi kung ano yung lasa. Hintayin na lang natin na kumulo yung ating mga besh. Yan. Hintayin na lang natin na kumulo. Kita niyo mga besh, may tasa dito. Alas 12 yung tanghaling tapat. Nagkakape. Yung kape ko. Kape. Nung dalaga pa po ako, mahilig po talaga ako magkape. Almost 3 times a day ako nagkakape mga besh. Kaya minsan, tumataas yung nervyos ko. Hanggang ngayon, nervyos ako dahil sa kape. Ayan mga besh, kumulo na po yung ating manok. Lalagyan natin ito mais. Nahugasan ko na po itong mais mga besh bago ko iniwa. Ilalagay na natin. Ayan mga besh, nailagay ko na po yung mais at saka tanglad. Ayan. Papakuluan muna natin ito ulit before natin ilagay yung ating malunggay. Ayan. Iwan ko ba kung kaunti lang yung nalagay kong tubig. Ayan na. Ayan mga besh, yung ating malunggay. Ayan. Ang ganda ng green. Hintayin na lang natin na maluto yun at ilagay na natin itong ating malunggay. Pag nag-aantay tayo mga besh, magigop-higop muna tayo ng kape. Pumapatak yung pawis ko mga besh. Ito nakapagtanghaling tapat. Dahil yung wala po kaming kisame dito sa kusina. Pawang yero lang po talaga. Kaya lalo na kapag nagluluto ako mga besh, napakainit. Tapos kapag gumagamit ako ng electric fan dito,
yung buga ng electric fan mainit. Useless lang yung electric fan kapag gumamit ka ng electric fan dito dahil walang preskong hangin. Wala po yung ating tinulang manok with mais. May kalbon. Para dito sa lamisa. Ibaw ka? Kabang kaya ako. Nasa pag-unod kay. Magkano ubo?